Hello, magandang gabi sa ating lahat mga friends at meron naman ulit panibagong araw, panibagong reaction video na naman tayo ngayon mga friends at itong gagawa natin ng reaction video mga friends ay laban ito ng pinaka-controversial, pinaka-maraming kontrobersiya na ang tawag dito. Basta ito, yun na yun. Pinaka-kontrobersiya na laban na Kesyo, marami. Ito yung laban ni Moth at saka ni J-Block sa PSP mga friends. Bali, maraming nagsasabi nito na si J-Block na nanalo. Maraming magsabi din na si Moth ang panalo. Pero mas marami talaga ang nagsabi na si J-Block panalo dito. Pero bago natin alamin yan, yun, sana'y masundan nyo ang ating reaction video ngayon. So hindi na natin patatagalin to mga friends. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe my YouTube channel. At maraming salamat sa patuloy na suporta sa mga nanatili. Yun. So, here we go. Ginoo, sa aking kaliwa, pakilala mo sa amin kung sino ka. Ako nga pala si Paxiw, ang mag-iitang irang buwang. Panalo ka, sino? Moth! Nanalo ng coin toss si Moth. Pinili niyang mauna si J-Block. Huling laban ng gabi. Matira mayaman. Pangil sa pangil. Sagbangan na! Grabe yung energy ni Pibos, oh. Pawaskol ba? Rarara! Sige, sagbangan! Matira mayaman. Tapos una kong kalaban si... Fuck! Madaoy kaya? Kaya! Isa ang kamot sa mga idol si Moth. Halatang mga tagahangang na late, oy. Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7 sabi niya. May bagong salta na naman tayong makuhold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante. Agay-agay. Yaga-yaga. Kay Fags, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranteng bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Pag jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadtad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Ah, yeah. Ah, yeah. Bisakol ba manamit? Kung mas formal ka nga ngayong, halata nga na Tagalog kitang-kita sa barong. Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko tulapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabik. Alam mong may punto pag nag-spit. Yay! Dahil matapang ka at nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisakol. Ayan na. B? Sa? O ba't bumahag buntot mo, Gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolero at kaplastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto siya kada laban. Home court advantage. Pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo at pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nanglilimos ng palakpakan. Ako,
naglilimos ng palakpakan. Ako yung may pinakamalaking ambag sa pinaka-ingranding handaan. Yeah. Event ka nun. Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat. Real talk, real talk. Pansin nyo, maiba. Pansin nyo si Mot, humina ng mga sulat di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas kugon. Nasa kanya na lahat ngayon, kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Bakit? Kung nakaharap mo ba yung mga line maker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan, para yung standing, maigapang. Kaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamo-gamo nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niyang, Panalo Ka Sa. Abay, akmang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado na panalo, dun lang siya kumakasa. Woo! Kaya tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumbabang kampiyon ng mga tao, rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon nakarma ka. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. So yun, round 1 ni J Black, napakalinis at halatang halata naman sa pinakita na aura ni J Black na preparado talaga. Halata naman kumpiyansa sa sarili talaga, na hindi mo lang nagpapakita ng yung kahit kunting kaba. Pero napansin ko dito yung body language ni Mot. Hindi ko alam kung ito yung totoong, hindi ko pa naman kilala to si Mot ng masyado kasi. Pero sa ibang laban na napanood ko, hindi naman ganito yung umasta yung mga gesture niya. Hindi naman ganito. Iwan ko lang kung bakit nagkaganito yung yung mga body language niya. So, bago natin i-judge yung i-judge natin per round, bago natin i-judge, pakinggan muna natin yung round 1 ni Mot. So, let's go. Round 1, Mot, let's go! Yo! Binring up niya yung laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs, tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Pray Medion. Tapos sabi mo, narinig ko, yung panalo ko hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Game! Maayong gabi sa inyong tanan. Di ko na patatagalin to. Baliktaran na agad yung tipong maaaning to. Simple lang. Huhulaan ko ang mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC, puta, mind conditioning. Oo, puro paawa mga hirit. Putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket. Di buti alam mo. Kasi nung nalaman niyang sa Ubek, magkaka-PSP hala. Yung isip sinara. Lumipad agad pa Maynila, pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang ticket yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Tanginang TF yan, commission base. Para lang makabattle, pumatol. Todo hassle si Idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Habang kami, inimbitahan para sa battle, talagang sagpangan parang hayop. Yung PSP namin, pangil sa pangil, ikaw para sa papasok.
Kasi kita nyo naman, sa roster ng Matira Mayaman, halatang pinalit lang to kay Apex para tipid yung budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent. Kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J-Black, iyo lang yung silent. O, J-Black, iyo, silent. Wala namang masama dun. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Iyo. Sinabi kong si J-Black walang interes na malugod. Nagkampiyon ka na't lahat, parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias, hindi pa rin siya matunog. Oo, 2020 JBL speaker, Bluetooth speaker. Feeling panalay. Wala namang respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic. Naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB. Kasi yung hype niya nung pandemic, bigla ring namatay. No. Oh, baka mag-rebat. Biglang makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian. Ako si Jaguar. Big Fish sa Cebu ang i-assume niyang resemblance. Pues papaalala ko lang ulit, taga-benta ka lang ng ticket, taga-hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka gwardiya, doon ka nakatoka sa entrance. At sa labas ng battle rap, isa ka lang mahinang uri na makata. Kampyon na wala man lang kantang naiukit yan sa masa. Kaya sa pangalan mong dala, isipin mong mabuti at mahiya ka. Naturingan kang JB pero sa music di ka kilala. Tas kay Marshall Bonifacio na body bag pa lately. Lalong nanliit tong JB. Wala na ngang music, wala ring gig, hindi pa umubra sa MB. Pero ika nga ni Iho, pwede manalo kahit sino. Wala yang biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad. Ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Oh. Kaya ang estratehiya, magpakababa, pampaawa para yung sulat, maapuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampyon na may utak ng talunan. So, ayun, round 1 ni Mot, napakalinis pa rin, pero napansin ko lang dito yung aura ni Mot, hindi naman ganito, hindi yung totoong Mot na inaasahan ko. Siguro nagpapakita lang siya ng 70%, pero yung laro niya sa salita, sa pangalan ni J Black, yung EU, parang baligtad ata, UE. Pakiramdam ko UE pero hindi nakakuha ng ano yun, yung ganun, hindi nakakuha ng ang tawag dyan, reaction. So pero yung kay J Black, yung grabe yung tono ng boses niya, talagang nakahalatadong nakaigim siya. So bigay ko tong round 1 kay J Black. So round 2 na J Black. Tuloy na tayo mga friends. Round 2 kay J Black. Round 2, ang kulit ni Badang, J Black. Let's go. Ano yun? Siningit. Akala ko mabi-beast mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina, pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Putang inang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon, bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Wow, totoo naman. Tanginang daming bumili sa akin dyan, no? Putang yan, mahirap naman. Marami ang nag-aabang paano kita i-dissect ngayon. Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Woo! Lakas nun. Ano? Para lang maibalik siya sa mapa at mai-hype ulit. Ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss?
O pakyo kayo kung di kayo aamin. Nak, sabihin mo patay. Sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang ma-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Puta sa flip top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Phoebus. Halata naman sa biyak mo sa loob. Oh. Yun pala yun. Tingin nyo doon, brilliant idea. Kung matalino si Phoebus, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Phoebus, di kanya papabadibag sa harap ng best crowd. Kung matalino si Phoebus, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the Same ground. Tama naman. Dahil wala sila sa flip top. Congrats! Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. So paano mo yun pinagsusulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Pero kung na, anong di ba? Di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Mapara battle o kanta para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema kalabanin, yung tinira mo mismo, yung biktima. Woo! Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Si Renz. Grabe yung reaction ni Renz. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Yo, my God. Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa rin lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Sabay iwanan bangkay mo sa street. Tupac Makapili, rapper na preacher kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa Pasil. Bogbog! Yun, parok. Para sa mga Tagalog, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung parok, yung kumbaga yung tumitira, yun. Yung baga lakas ng amats. Ganon. Yun yung termino dito sa Cebu, parok. So tuloy tayo. Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot mong usapan hand to hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void. Tang ina, mali yung order. Ika'y nasa upper, cut ng under, Dog. last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP. Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Woo! Haba na round 2.
So yun, round 2 ni J Black. Kumbaga paangat yung ano niya, yung rounds niya. Di hamak na mas malakas tong round 2 niya kaysa round 1 kanina. Malakas yung round 1 pero mas malakas tong round 2. Mamaya natin i-judge pagkatapos ng round ni Mot. So diretso tayo sa round ni Mot. Round 2 Mot. Mot, let's go! Yo! Kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Sa mga di nakakaalam, galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner mo at 6-3, tas tong si Jomar di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili nyong hometown event kahit sa Menimore wala ka. Kung ganun bilang kampyon parang wala kang ang kwenta. Ang masakit pa punyeta. Balita ko kahit sa ticket di ka pinayagan magbenta. Tang inayawa. Ha ha ha. Gagi kawawa. May nalalaman pang ra tas di siya niyaya. Sa sariling lugar, Obi, wala man lang booking na tinamo. Yang pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tang ina mo. Porket dark horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Tas pinatatu pa sa balat yung samahan nila aba. Para kang nag-aksaya. Isipin mo yon, kampyon pa ng Luzon, inimbita at pinababa. Ngayon paano ka uubra? Kung sa sarili nyong ganap di ka man lang inabala, hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Panaghanap. Pero baka nga abala, kasi may bagong pauso to si J Black. Pansin ko lang dito yung halos mga lahati na yung rounds ni Mot pero hindi nakakuha ng masyado ng reaction. Iwan ko lang kung anong dito. Pero tingin ko talaga, yan yung napansin ko eh. So tuloy natin. Pansin nyo ba? Wala na yung pang-hoodlum niya na get up. Kala mo, laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago, biglang naging good boy na na-airpat. Pero bilang kapo-ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak ina-angle, dama mo yung pag-aaruga. Nak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-connect sa bars na nagsasabu ka. O, di ba? Ina-angle niya, nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Ang talinong father! Pangarap niya yata sa maliit niya na supling, lumaking supplier. Oh, pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife, Ma, tatay ko pala si J Black, ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, tumitig ka. Whites, shabu. Hindi naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa atin. Pero Father Time is undefeated, mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angle umaayon sa nagets mo yung logic bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kundi mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. So yun. Round 2 ni Mot umiikot sa angle na bilang ama. At round 2 naman ni J Black ay umiikot doon sa yung pagsusulat ni Mot ng tungkol doon sa mga nagdodroga, pero punto por punto tinira siya ni J Black doon na bakit mo inakusahan yung inakusahan ay yung tawag nito, yung biktima
Hindi naman yung bakit yung tinira ay paano ba 'to explain? Yung ano, yung tinira ni Moth ay yung biktima but hindi yung ano, yung mga nagtutulak. So, yun. At mga may sa rounds ni Moth hindi nakakuha masyado ng ano yung reaction, pero kay J Black talagang kumbaga yung sinasabi niya kaninang ano, yung sargo pa ganun. Pangat aminado ako dun na ganun yung ano. So, yun, round 2 ay teka lang, tapos na ba si ano? Wait lang. Round 3, J Black, let's go! So, yun, round 3 na. Ano pala, bali round 1 J Black, so round 2 J Black pa rin ako doon. Hindi nakakuha masyado ng momentum yung ano ni Moth, so round 3 na tayo kay J Black. Tuloy na natin 'to. Tangina mo, nauubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Panginang to? Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Oh, usapang anak. Sige, ganahan ka. Napanood nyo yung Fast Money Round niya sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, oh, handa na ba kayo sa makapigil hininga na Fast Money Round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Galing nun. 5 years old? My God, 5 years old? Medyo bata-bata pa yan, pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagpipiling Post Malone, yung anak niya 5 anyos, Macaulay, home alone. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 1 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampyon. At yung anak na yon, personifikasyon ng pagiging irresponsableng MC mo at daddy. Flip-top dahilan kung ba't ka umani. Fans dumami, pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Woo! Fast money! TF. Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Street nakalagay. Oh. Para sa fantasy ng mga nag-aantay, para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. ROI, royalty, TF. TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Bubatanan, nasa peste. Tumatango si si Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? Pibos, parang umaayon. Sinungaling na, o ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP,
Kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Si Sixth Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo na lang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Sixth Threat pa talaga yung gumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya. Siya yung tinutukoy niya, sarili niya, yung hinahamon siya ni Pistol. Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Si Phoebus nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Binibilhan ka niya ng sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Talagang hinawakan po. At sigurado na yung tsansa na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Tinulak pa. Body bag! Body bag, man! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Tama, tama. Sige sa laban to, kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, men. Consistent ba talaga yung performance mo? O sadyang wala lang ding improvement? Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyan kaso, lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Lakas nun. Round 3! Round 3, Mot, let's go! Grabe yun. Round ni J-Black. Yung napapansin ko lang parang napaka-hipokrito naman dating sa kanyang round na tinira niya yung PSP tapos ayan, nandyan siya. Kasama siya dyan. So, yun. Ayun, yung kumbaga tinira niya kumbaga pinakita niya yung pinagkaiba ng PSP sa yung treatment nila bilang MC mula sa flip top at dyan sa PSP. So yun, tinira niya. Kumbaga parang lumilitaw na sinasabi niya na si Mot ay parang walang utang na loob. Malakas din naman yung rounds niya pero parang sorry sa term J-Black kung mapanood mo to. Parang napaka-hipokrito naman na sabihin sa kay Mot yan tapos nandyan ka din sa dyan ka rin galing. So yun, malakas yung round 1 ni J-Black, yung round 2 pangat at di hamak na mas malakas tong round 3. So yun, pakinggan muna natin yung mamaya tayo mag-judge. Tuloy muna natin tong round 3 ni Mot. There you go. Ay ano pala, bali yung rounds pa ni J-Black ay parang nagiging ribat pa doon sa round 2 ni Mot na patungkol doon sa mga kanilang mga anak. Iwan ko lang kung siguro nagkataon lang na
sumakto doon sa rounds na nasulat ni J Black doon sa rounds ni Mot. Tapos ang nagiging dating tuloy parang nagiging rebat. So yun. So tuloy tayo sa di daw totoo na hindi tumanggi sa akin si Sixth Street. Kita niyo namang galit to. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo, yung pistol, di tumama yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalot galing sa shooting. Oh, pero ikaw yung gumamit ng drama. Kesyo busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang nang gugulang na pala. Sabay banat ng hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sos. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flos. Pwes baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. ang hilig talaga ni Mot dyan sa mga ganyang Bigyan niyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Fame. Imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure, yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Pero ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isabuhayran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo nakinabang. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. O, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines, pero nang betray si Bay. Anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Ano, snitch, masarap ba yung palakpak? Well, that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpaagrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganon, bahala nang mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupay-pay. Pinakita ko lang din na malabo tong kumantay. Kalaban lang nababasa mo, ako pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. So ayun, yung round 3 ni Mot, wala, parang bumababa na talaga. Hindi maganda yung sulat. Maganda naman talaga ang sulat ni Mot, pero yung pansin ko dito yung pacing niya. Kumbaga wala sa 100% na kumbaga hindi nakatudo. Kumpara mo doon sa rounds ni J Black na grabe, talagang paangat. So round 3 J Black pa rin ako dito.
kumbaga hindi naman sa gahibla lang yung ano, yung kumbaga round 3 9 kay J Black, 8 kay Mot. Yun yung dating sa akin. So round 1 J Black, round 2 J Black, round 3 J Black pa rin, nagahibla lang. Pero yung round 1 pareho silang malakas doon. Malakas si J Black, malakas rin naman yung kay Mot. So kumbaga pwede ko pa rin ibigay na tabla yung round 1, pero kahit ibigay ko yun ng tabla, halatado naman na mas maganda, mas malakas yung pangit naman pakinggan, mas malakas yung rounds ni J Black. Mas nakakuha ng momentum. Pero kung ganun, isang round lang nakukuha ni J Black, ni Mot, so talo pa rin siya. So kaya yung round 1 bigay ko kay Mot kay round 1 kay J Black, round 2 J Black, round 3 J Black pa rin. So sorry Mot, hindi sa yun yung ano yun yung taste ko yun yung nakikita ko sa ano, kumbaga yun yung dating sa laban na to. So iba-ibang reaction video ko naman to depende na lang yan sa taste ng tao. So yun, sana na-enjoy nyo itong laban na to mga friends. At if you like this video, just give this video a thumbs up. At abangan nyo pa yung mga susunod na video. Pwede kayong mag-comment down kung pwede kayong mag-request kung ano yung mga gusto nyong mapanood pa dito sa ating pag-reaction video, at gagawa natin ng ano yan. Gagawa natin ng video. So yun, hanggang sa muli mga friends, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, magandang gabi sa ating lahat.